Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa inyo po na aming mga kaibigan, kung patuloy man na nararamdaman natin sa ating pong mga kalooban na patuloy at laging may kulang, lagi po ninyong tandaan, nakahanda ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana kami po na inyong mga lingkod sa programang ito ay maging kasangkapan ng Panginoon upang mapunan ang mga bagay na ito. Patuloy lamang ninyong subaybayan at tangkilikin ang programang Full Life. Magandang gabi at happy viewing po sa inyo na aming pong mga taga-subaybay, mga kaibigan, sa patuloy na paghahangad na ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ay isang palatayanan po natin na siya ang nagbibigay sa atin ng mga mahalagang issue na kailangan natin upang maabot ang pamumuhay na puspos. At isa po sa topic na kailangan po nating lahat na sa atin po ay magpapaalaala ng mahalagang pamumuhay na tayo ay magaanan ang kalooban ay ang paksang forgive and forget. Napaka-importante po nito, mga kaibigan, dahil sino nga ba naman, Brother Amadeo, ang nanais na mabuhay na mabigat yung kalooban. Opo. Kaya, mga kaibigan, kailan yung huli na pangyayaring nakaramdam tayo ng mabigat dahil sa nagawa sa ating hindi mabuti? Nasaktan ka din ba? O nagalit? O mas pinili mo na lang na unawain na lang, tumahimik, at magpatuloy sa iyong pamumuhay? O pinili mo na lang na magpatawad? Sa topic na ito, inaakay namin kayo sa lalong mabuti at tamang desisyon upang maging magaan ang ating pakiramdam mula sa mga kabigatan na dulot ng mga masasamang gawa ng tao laban sa atin. At bakit nga ba nangyayari na magawa ng ating kapwa-tao ang makasakit ng kalooban? Ito po ang isang katotohanang mababasa po natin sa talata po na ipaglilingkod ko po sa inyo. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Kasamaay lalaganap, kaya't lalamig ang pag-ibig ng marami. Brother Amadeo, ano po ang naisabihin sa atin? Ito pong verse na ito sa dahilan kung bakit nga ba marami ang tao na nagdudulot ng sakit ng kalooban sa kanyang kapwa. Totoo po mga minamahal na mga kaibigan na noon pa man ay nangyayari na mga bagay na ito at nakalulungkot pong tanggapin. Ngunit ito po ang talagang katotohanang nangyayari na kahit po sa panahon po natin, kinakaharap ang kasalukuyang panahon, marami po ang mga lumalamig na ang pag-ibig. Laganap na nga talaga ang kasamaan ng tao sa kanyang kapwa. At hindi lamang po yan. Pati halimbawa paninirang puri sa kanyang kapwa, paghahatulan sa isa't isa, pag-aaway kahit ng mga magkakamag-anak, mga mahal sa buhay, pagsasakitan ng kalooban, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya at pakikiapid. Kawalan ng respeto sa kapatid, sa magulang, sa mga nakatatanda at iba pang mga katulad na mga bagay na ito. Bunga ng mga katotohanan ito, marami nga ang nanlalamig na sa pag-ibig. Amin po mga taga-subaybay at mga kaibigan, at nakagagawa pa nga ng mga bagay na labag pa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ikinasasama ng kalooban ng kanilang kapwa-tao, lalo na ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, malinaw po nating narinig at hindi lang narinig at nabasa, nasasaksihan po natin ang paglaganap po ng kasamaan. At yun po ang nagiging dahilan upang ang tao ay makagawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. Napakasakit po kung iisipin kahit sa simpleng bagay lang, bagamat marami pong in-specify ang verse na ating binasa at ipinaliwanag ni Brother Amadeo, pero sa totoo lang, kahit sa simpleng salita, nakapagdudulot po ito ng sakit ng kalooban ng ating kapwa. Dahil sa sakit na nararamdaman, nahihirapan na po ang tao na magpatawad. Kumbaga po, hindi isa lang yung nakagawa sa kanya ng hindi mabuti, at sa iba't ibang sitwasyon o iba't ibang pangyayari. Pwedeng meron tayong ine-expect sa gobyerno, di ho ba?
pero hindi natutupad, nasasaktan tayo. Hindi natin magawang makapagpatawad. Nagawa sa atin ang ating katrabaho at minsan ay hindi naiiwasan kahit mahal natin sa buhay. Dahil nga po sa paglaganap ng kasamaan, ang tao mismo hindi na naiisip ang pwedeng idulot na masama sa kanyang kapwa-tao, Brother Amadeo. Kaya po, mga kaibigan, sa ganitong sitwasyon, alam ko po lahat tayo nakaka-relate. Hindi lang tayo, Brother Amadeo. Opo. Marami tayong kakilala, may mga kapwa-tao po tayo na maaaring lumalapit sa atin, mga taong ating pinaglilingkuran. Tayo man po ay naglilingkod sa pamahalaan or kahit saan, sa pribadong sektor. Maraming tao po tayong na-encounter na hindi makapagpatuloy ng magaan sa kanilang pamumuhay. Hindi lang masabi, pero ang isa sa tiyak na dahilan ay bunga ng paglaganap ng kasamaan, may mga taong nakagawa sa kanila ng masakit na pangyayari. Kaya po, isa lang ang solusyon sa ganitong mga bagay. At mga kaibigan, kailangan nating maintindihan. Ito po ay walang iba kundi ang mababasa po natin, Brother Amadeo, patulong na po sa kasunod na verse na ipaglilingkod po sa atin. Dito po sa Mateo Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 14, kasama po ang 15. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Mga kaibigan, kapansin-pansin po yung narinig natin, nakababasa lamang po na verse. Sa bigat ng nararamdaman ng tao dahil nagawan siya ng masama, maaaring ang isipin nating solusyon ay kung gaano man karami yung nakagawa sa akin ng hindi mabuti, abay dapat panagutan nila yon. Pero hindi po yun yung ating nabasa at narinig, mga kaibigan. Kumbaga po, ang solusyon, mga kaibigan, forgive and forget. At ano po ang nabasa natin? Forgive and forget. Mga kaibigan, yun po ang simple kung pakikinggan, pero alam natin pare-pareho, hindi madali. Pero para maging madali, kailangan nating maintindihan na ito po ay sa Diyos mismong kaparaanan na sa atin po ay ipinapayo. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, yun po ang sabi, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. So, Brother Amadeo, ang solusyon nasa atin din. Opo. Kahit nasasaktan tayo sa ginawa ng ating kapwa sa atin, ang Diyos mismo ang nagsasabi na kailangan pa rin nating magpatawad at hindi lang para magpatawad, kundi lumimot sa nagawa po sa atin ng ating kapwa. Ano pa po ba yung bagay na napansin natin sa verse, Brother Amadeo? Sa 15 po, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. So, talagang yung option po o yung utos po ng Diyos, hindi optional eh. Opo, dapat gawin. Ikaw mismo na nagawa ng masama ang kailangang lumutas para magaanan ng kalooban at ang paraan o tanging paraan ay magpatawad po tayo at hindi hintayin na ang nakagawa sa atin ng masama na nagdulot ng sakit ng ating kalooban ang sumulusyon sa ating pong nararamdaman. At sabi po sa narinig po natin, kung hindi po natin yun gagawin, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kaibigan, naalala ko po isang kwento na narinig po natin sa ating pong bishop tungkol po sa isang anak na sa sobrang bigat ng kalooban ayaw nang umattend ng church. Di ko po eksaktong maalala, no? Pero ito po yung daloy ng kwento. Dahil nga po, sa nagawan siya ng hindi maganda, napakabigat ng kanyang kalooban, kaya ang ginawa ng kanyang mother, sinamahan siya doon sa pastor, Brother Amadeo, para gumaan yung kanyang kalooban dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. So yun po, nakarating sila. Pinayuhan po yung anak. Alam mo, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya na tao lang. So, karaniwan nating naririnig yung payo na yun, Brother Amadeo.
Pero ang nangyari po, wala nang kasunod na sinabi po yung pastor. Wala nang kasunod na sinabi. Hindi na rin po nakapag-react yung bata. Hanggang sa, o yung anak ng pong nanay na lumapit sa pastor, no, mga kaibigan. Kaya umuwi na lang. Na-observe po nung nanay, yung anak niya, Brother Amadeo, hindi pa rin gumaan yung pakiramdam. Lumipas ang mga panahon, nandun pa rin yung galit sa puso dahil sa hindi niya magawang makapagpatawad. So, ang ginawa nung nanay, bumalik po doon sa pastor na nagpayo. At sinabi niya, pastor, kahit pinayuhan nyo na, ganun pa rin po nangyari. Hindi pa rin po makapagpatawad eh. Sabi ng pastor, Brother Amadeo, mga kaibigan. Ganun ba? Iho, ito lang maipapayo ko sa'yo. Sana, huwag kang magkasala. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Sana huwag kang magkasala. Sabi nung nanay, Brother Amadeo. Opo. Pastor, ang bigat ng kalooban ng anak ko, baka naman pwedeng dagdagan ng ipapayo mo. Ano ba ibig mo sabihin? Sabi po ng pastor, sana huwag kang magkasala dahil pag nagkasala ka, hindi ka rin patatawarin. So, yun po, Brother Amadeo. Dahil sa hindi pagpapatawad, dun sa nagkasala sa kanya, darating yung time at hindi maiwasan kung ikaw ang magkasala, hindi mo rin mararanasan na ikaw ay patawarin. Gaya po ng mga naintindihan natin. Di ba, Brother Amadeo? Opo, talagang magiging mabigat yung dalhin na ikaw ay hindi mapatawad sa iyong kasalanang nagawa. Kaya po, ang pagpapatawad po ay isang mahalagang aral. At sa katotohanan, yan po ay turo, gawa ng ating Panginoong Diyos Mismo. sa atin Opo. para maginhawahan po tayo. Kumbaga po, tayo mismo na nagkasala, ang Diyos ang unang gumawa na tayo ay patawarin. Kaya, Opo. ang basihan kung bakit po tayo magpapatawad upang solusyonan yung bigat ng ating nararamdaman ay hindi yung dami, liit o laki, onti ng mga taong nakapagdulot ng bigat sa atin pong kalooban. Hindi po natin dun ibabase ang ating pong solusyon para tayo po ay makapagpatawad, kundi kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Maalala natin na tayo nagkamali. Ako po naniniwala, Brother Amadeo, na walang taong hindi aamin na siya mismo, tayo mismo ay nakakagawa ng pagkakasala. At maliwanag po ang direksyon na ibinibigay sa atin na magiging solusyon ng pagtuturong ito. Ang pagpapatawad po ay dapat na gawin natin. Kung inaamin natin na tayo man ay may kasalanan dapat ihingi ng tawad sa Diyos, magpatawad tayo upang tayo din ay patawarin. Opo, napakagandang mga pagtuturo at mga aral sa atin po ay ipinaglilingkod sa programang ito. Brother Amadeo, bukod sa pagpapatawad na nakabase sa kung ano yung nagawa nating mali, kaya tayo dapat humingi ng tawad dahil tayo man nakagawa ng kasalanan at nakapagdulot din ng sakit sa kalooban ng Diyos, pero pinatawad niya tayo. Opo. Di ba? So bukod po sa pagpapatawad, paano naman po yung paglimot sa nagawa sa ating mali ng ating kapwa? Maliwanag po, ang gaya po ng nakasulat po sa banal na kasulatan. Babasahin po natin sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 43, versikulo 18 hanggang 19. Sa saling English po natin basahin. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Napakalinaw po nun. Opo. Sa bagay na ikinote ni Brother Amadeo, sa nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos, mga kaibigan, na gumawa ng bagong bagay sa ating buhay. Opo. Bagong karanasan. Di ho ba? Bagong mga pangyayari na magpapasaya ng ating pumbuhay, magpapagaan ng ating buhay. Iwan natin sa ating likuran ang mga nakaraan. At ako po, sumasampalataya, mga kaibigan. Kung matutunan natin ang napakahalagang pagpapaalalang ito, na magpatawad tayo, na nakabase sa kung ano yung nagawa natin sa Diyos, pero pinatawad niya tayo. Hindi yung kung ano ang nagawa sa atin ng kapwa. Sigurado po ako, magbabago ang ating kalagayan, Brother Amadeo, at ihahatid tayo nito sa isang napakagandang destinasyon. At ano po yun, Brother Amadeo? Basahin po natin. Opo. At atin pong tutunghayan ang sulat ni Apostol Pablo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang maalaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sa 10 po naman, sino mang pinatawad ninyo
ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Meron pong mga mahalagang punto sa talatang ito, mga kaibigan, na nagpapakita sa atin ng isang magandang direksyon o instruction. Ang kailangan lamang po'y kilalanin natin na ito'y galing sa Panginoon. Opo. Sa makatuwid bagay ang magpatawad. Limutin po natin ang nagawa sa ating mga kasalanan at tayo po ay magagaanan. Patawarin po natin. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Napakaganda pong bagay yun na dapat natin matanggap. Bakit alang-alang kay Kristo, Brother Amadeo? Kasi po, mga kaibigan, tandaan po natin, kung ako po personally magsabi sa'yo, patawarin mo yung nakagawa sa'yo ng mali, hindi madaling tanggapin eh. Opo. Pero kung ang Panginoon ang magsasabi nito sa atin at yun po ang aming ibinabahagi sa inyo, karapat dapat po nating tanggaping mabuting instruction kasi po, siya lang ang walang ginawang mali sa atin. Opo. Walang sinaktan na kalooban ang Diyos sa sino mang tao na kanyang nilalang. Kaya kung nasasaktan man tayo at inuutusan tayo, gaya ng instruction na nabasa natin mula kay Apostol Pablo, sundin at kilalanin natin na ito ay mula sa Panginoon. Sa ganon, magiging malaya tayo. Opo. At hindi tayo maaaring bihagi ng dyablo kung marunong tayo magpatawad sa kapwa. Yun ang higit sa lahat na mararating nating destinasyon. Di ba? Hindi tayo, mga kaibigan, kontrolado ng pandarayan ng kaaway. Yun ang gusto ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, masaktan kita, Brother Amadeo. Masaktan mo ko. At habang nasasaktan natin ng isa't isa, hindi tayo makararating sa magandang destinasyon sa ating buhay. Ang maabot ang full life, ang magkaroon ng puspos na buhay, paano natin gagawin yun? Napakabigat ng ating pong kalooban. Di ba? Kaya po, ang destinasyon, mga kaibigan, lalaya po tayo. Magiging magaan ang ating pakiramdam, mga kaibigan. Hindi naman natin sinasabi, Brother Amadeo, na hindi na natin may experience na masaktan pa rin tayo ng ating kapwa. Opo. Ang mahalaga, alam na natin ang solusyon at kung sundin ang solusyon, alam natin, mararating natin ang magandang destinasyon. Mga kaibigan, tayo na po. Sundin natin ang magpatawad at lumimot, forgive and forget sa mga nagawa na hindi mabuti sa atin ng kapwa. Huwag tayong pumayag na tayo na nga ang nagawa ng hindi maganda. Tayo na nga po ang nasaktan, tayo pa mabibigatan. Di ba, Brother Amadeo? Hanggat hindi tayo nagpapatawad sa nagawa sa ating hindi maganda, tayo po ang mabibigatan. Opo. So bakit hindi pa natin gawin ang pagpapatawad alang-alang sa ikagagaan ng sarili po nating kalooban? Palayain natin ang ating sarili sa mga kabigatang ito at magkaroon tayo ng kapayapaan ng puso at kapanatagan ng kalooban. At kilalanin natin, ito po ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung ang Diyos ang laging nasa ating buhay, tandaan niyo po, maaabot natin ang full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.